Ang hangal na mukhang demonyo ay nagyabang ito na nasa core formation na raw silang tatlo kaya malayo na daw ang pagitan nila sa kanilang lakas ngayon. At dagdag pa nito habang pinagtaturo si Shu Han ay sumuko na lang daw ito para hindi na ito mahirapan sa kanyang kamatayan. At inutusan pa nito ang ating bida na lumuhad daw ito sa kanyang harapan. Dahil sa napakadaldal nito ay muli pa itong nagsalita na kailangan na daw nilang mabilis na tapusin ang buhay ng ating bida. At wala daw silang kailangan sa katawan niya bukod pa dito na ang lakas daw nila ay mataas na kaysa kay Shu Han. Kaya dudurugin daw nila ng mabilis ang ating bida na parang insekto. Sa mga sinabi ng hangal ay nakangiti lang si Shu Han habang itinutok nito ang kanyang sibat, at sinabi niya na mga talunan ang mga tatlong hangal dahil ang kanilang core formation ay useless lang kaya wag silang umasa na malakas sa harapan niya. Kaya tinanong niya ang mga hangal kung sinong Demon Lord ang nagpapunta sa kanila dito sa Jingshi Cave, at ano ang kanilang layunin nila dito. Dahil sa mga sinabi ng ating bida ay hindi na nagpatumpik-tampok pa ang hangal at agad na itong umatake, habang papaatake ito ay nagsasabi ito na walang karapatan na malaman ni Shu Han kung sinong Demon Lord ang nagpadala sa kanila, dagdag pa nito na hindi nararapat na malaman pa nito dahil isa lang daw itong uod. Kaya ipapakita niya na lang ang kapangyarihan ng isang core formation stage. Hindi rin nagtagal ay makikita natin na may tila isang malaking palad na papabagsak kay Shu Han at habang nasa ere itong hangal, ay nagngalngal ulit ito na hindi nito kayang labanan ng ating bida ang kanyang pag-atake. Dagdag pa nito na may kumpiyansa sa kanyang pagmumuka na tinatawag niyang Mighty Palm ang kanyang atake, at sinabi pa nito na lumuhad na lang daw itong ating bida at mamatay. Si Shu Han naman ay nakita ang paparating na atake kaya hinagis nito ang hawak niya sibat upang kontrahin ang atake ng hangal. Maya-maya pa ay makikita natin na tumama ang sibat sa malaking palad kaya tila napaulong ito paitaas. Hindi rin nagtagal ay napaatras ito habang hawak nito ang kanyang tutoy ang kamay pala at tinitigan nito ang kanyang palad, kasabay nito sinabi niya na imposibleng mawasak ang kanyang Mighty Palm na atake ng ganun kabilis. Dagdag pa ng hangal na ito na ata ang sinabi ng Demon Lord sa kanya na kayang tumbasan ang pisikal na katawan ng isang magic. Kaya ang isang hangal naman na may hawak na bolo ay nagsasabi ito na hindi ordinaryong nilalang ang ating bida, kaya inutusan niya pa ang kanyang mga kasamahan na magtulong-tulong silang labanan si Shu Han bago pa may masamang mangyayari pa sa kanila. Sa narinig ni Shu Han ay hinamunan niya ito na sumugod na itong lahat ng sabay-sabay para hindi na aksayado sa oras kung isa-isa niya silang papatayin. At dito nang makikita natin na sabay-sabay nga ang mga hangal na umaatake at nagsumigaw na patayin si Shu Han. Hindi rin nagtagal ay nagsasabi itong isang hangal na may kasamang mura sa ating bida, at tinanong nito kung sinong nilalang ang nagpapalakas loob sa kanya para labanan silang tatlo. Habang nakakadepensa si Shu Han sa isang hangal ay makikita natin na nandoon naman sa likuran niya ang dalawang tipaklong na paatake na rin, at dahil madaldal ito ay muli itong nagsalita na dahil minaliit sila ni Shu Han ay hahatiin nila siya gamit ang kanilang mga espada. Dahil sa napansin ito ng ating bida ay agad nitong iwinasiwas ang kanyang tutoy ang sibat pala na kanyang hawak, dahilan nito ay napa-atres ang dalawang tipaklong at nagsasabi ang isa na papano na napakagaling daw ng ating bida sa malapitang labanan. Habang naglalaban sila ang mga Red Eye Thunderwolf ay nakaabang sa ibaba nila, at isa sa mga ito ay tumalon patungo sa isang hangal, agad din naman itong naiwasan at kasabay nito nagsasabi ito na nakakainis itong mga Demon Wolf. At dagdag pa nito na maswerte siya dahil naiwasan niya ang atake ng Demon Wolf. Natatakot siya dito sa mga nilalang na ito dahil mas mataas ang level nito sa kanya na may early core formation stage. Samantala habang iniiwasan ng hangal ang atake ng Demon Wolf ay hindi niya naman napansin na nasa likod na niya pala ang ating bida, at nagsasabi itong ating bida na talaga bang naiwasan nito ang atake. Ang dalawang hangal ay nakita na nasa likod si Shu Han sa kanilang kasamahan ay nagbabala ito na mag-ingat dahil nasa likuran nito ang ating bida.